Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1028-33. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Your Highness, atake tayo. Naningkit ang mga mata ng matandang Ying nang magsalita ito kaagad. Napatay ni Francis ang maraming miyembro ng high echelon sa Ming City bago umalis. Ito ay kapansin-pansing makakabawa sa moral ng mga taga Ming City. Higit pa rito, malubhang nasugatan ang Ming City ngayon. Kung hindi sila umatake ngayon, ang mga hindi tao ay makakalap ng kanilang mga puwersa. Mahirap na makahanap ng pagkakataong tulad nito muli sa hinaharap. Sinabi kaagad ng matandang Ying sa ika-9 na prinsipe kung ano ang iniisip niya. Mabuti. Hindi nagtagal ay naunawaan ng ika-9 na prinsipe. Ito talaga ang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Lahat, sa lakayin ng Ming City. Ang ika-9 na prinsipe ay umungal, at ang mga gwardya na nagpapatrolya sa labas ng bulwagan ay agad na nagpasa ng utos sa buong lungsod. Sa ilang sandali lang, ang lahat ng puwersa ay natipon sa labas ng Moondragon City. Tara na. Itinutok ng ika-9 na prinsipe ang kanyang sinaunang berdeng espada ng kidlat. Boom! Ilang dosenang libong tropa ang agad na nagmarcha pasulong. Bukod sa ilang eksperto sa True Spirit Realm at Origin Core Realm na naiwan upang bantayan ang Moondragon City, lahat ay sumulong. Nakuha ng ika-9 na prinsipe ang tiwala ng mga sundalo pagkatapos ng huling labanan. Dagdag pa sa pagpapakita ng lakas ni Francis, at ang mga sundalong ito ay tiwala ng walang pag-aalala. Ika-9 na prinsipe, masyado ba tayong nagmamadali? Tanong ng isang 3-star captain. Bagamat mayroon silang Francis at Harlot na parehong may malakas na battle power at hindi natatakot sa mga normal na Sacred Lords, hindi nila alam ang sitwasyon sa loob ng Ming City. Kung umatake sila ngayon, labag ito sa Loika. Bumalik na si Francis dala ang lahat ng intel sa loob ng Ming City, sabi ng ika-9 na prinsipe nang hindi masyadong nagpapaliwanag. Ang 3-star na kapitan ay napatigil saglit bago tumingin kay Francis sa hindi kalayuan. Nakarinig siya ng mga chismis na si Francis ay naging isang scout, ngunit mula sa tono ng ika-9 na prinsipe, si Francis ay nagbigay nga ng napakadetalyadong ulat. Noong una ay inakala niya na si Francis ay malakas lamang sa isang laban. Hindi niya inaasahan na si Francis ay mahuhusay din sa pangangalap ng intel. Nagsimula siyang magpahinga matapos marinig ang sinabi ng 9th Prince. Kung namamahala tayong sakupin ang ibang lungsod. Inaabangan ito ng 3-star captain. Kung sakupin ng isa ang isang lungsod, ang lahat ng tropa sa ilalim ng general ay makakakuha ng mga punto ng digmaan na may kaugnayan sa kanilang paglilinang. Halimbawa, ang Sacred Lords ay makakakuha ng 20,000 war point habang ang Quasi-Sacred Lords ay makakakuha ng 6,000. Gayun din, kung nawalan sila ng isang lungsod, ang mga puntos ng digmaan ay ibabawas. Sa makatuwid, kung ang isang normal na sundalo ay mapalad at lumaban kasama ang isang matalinong general, kahit na hindi sila pumatay ng anumang mga kaaway at walang ginawa, ang mga punto ng digmaan lamang mula sa pagkuha sa lungsod ay sapat na upang makakuha ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Nagtanong si Harlot sa tabi ni Francis, Francis, ano ang sitwasyon sa Ming City? Ang kanilang kabuoang lakas ay halos kapareho ng Moondragon City, sagot ni Francis na may simpleng halimbawa. Paano ito posible? Hindi naniwala si Harlot. Nakuha na nila ang Moondragon City, kaya paanong hindi magre-react ang mga hindi tao at mapalakas ang Ming City? Gayunpaman, nang dumating ang lahat, napagtanto nila na ang lungsod ay naging walang laman. Wala namang tao dito. Nasaan ang mga hindi tao? Anong nangyayari? Walang hindi tao dito. Baka may bitag. Bulalas ng mga kapitan at kawal. Ang sitwasyong ito ay hindi kailanman nangyari mula nang magsimula ang digmaan. Walang sino man sa mga kapitan at sundalo ang nakakaalam kung bakit. Bamuka ang bibig ni Harlot habang sinulyapan si Francis. Anong nangyayari? Naniniwala siya na, nang dumating si Francis upang mangalap ng intel, hindi ganito ang sitwasyon, kung hindi ay hindi sasabihin ni Francis na ang puwersa ng Ming City ay nasa antas ng Moondragon City. Gayunpaman, bakit lahat ng hindi tao ay umatras pagkatapos dumating si Francis upang mangalap ng intel?
Tumigil din sandali si Francis. Hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito. Naisip niya noong una na pipiliin ng Ming City na ipagtanggol at maghintay ng mga reinforcement. Mukhang napakabilis namin kumilos, kaya umalis ang lahat ng hindi tao. Sabi ni Olding. Gayunpaman, hindi iyon isang magandang bagay. Kung nakipaglaban sila sa mga puwersa ng Ming City, ang mga hindi tao ay magkakaroon ng hindi bababa sa 60% na casualty. Gayunpaman, ngayon na ang lahat ng hindi tao sa loob ng Ming City ay umatras, wala na silang matatalo. Sa hitsura nito, ang general ng mga hindi tao ay isang taong matalino. Napagtanto din ito ng ilang mga kapitan. Kung sakupin nila ang Ming City, kakailanganin nilang harapin ang mas malakas na puwersa mamaya. Sa puntong iyon, maaaring hindi nila mahawakan ang Ming City kahit na kinuha nila ito ngayon. Kunin mo na. Anunsyo ng ika-9 na prinsipe. Wala na siyang maaatrasan. Bukod, ang mga punto ng digmaan mula sa pagkuha sa isang lungsod ay nasa harap nila. Ang kailangan lang nilang gawin ay makuha ang isang walang laman na lungsod. Sa mga punto ng digmaan, natanggap ni Francis ang pinakamalaking bahagi. Matapos masakop ang Ming City, ang mga puwersa ng ika-9 na prinsipe ay kumalat sa buong lungsod at kontrolado ang lahat. Ang lahat ng mga sundalo ay puno ng pananabik at kagalakan. Sa pagkakataong ito, dinala ng ika-9 na prinsipe ang lahat ng kanyang puwersa at kinuha ang isang lungsod ng libre. Ito ay katulad ng walang ginagawa at nakakakuha pa rin ng mga puntos sa digmaan. Sa loob ng bulwagan kung saan nanunuluyan ang ika-9 na prinsipe. Francis, ang iyong mga war point sa pagkakataong ito ay magiging malaki. Sabi ng 9th Prince. Una, nagbigay siya ng napakadetalyadong ulat, kaya bibigyan siya ng mataas na pabuya para doon. Pangalawa, pinatay ni Francis ang 2 quasi-sacred Lord Prodigy, ilang dosenang Emperor, at maraming Pictier Kings. Makakatanggap din siya ng maraming puntos ng digmaan mula doon. Higit pa rito, dahil sa mga aksyon ni Francis, ang mga hindi tao sa loob ng Ming City ay umatras. Nangangahulugan iyon na si Francis ay karaniwang nasakop ang Ming City ng mag-isa. Maaari ko lang itong iulat sa pangunahing bulwagan ng lalawigan ng LAN at hayaan silang magpasya kung gaano karaming puntos ng digmaan ang makukuha mo. Ang ika-9 na prinsipe ay hindi nang ahas na padalos-dalos na tansyahin ang pagganap ni Francis. Ngunit ang mga hindi tao na umatras mula sa Ming City ay maaaring bumalik anumang oras, kaya iuulat ko ito mamaya, patuloy ng ika-9 na prinsipe. Older Ying, sabihin sa mga array masters na mag-set up ng isang defensive array ng mabilis. Utos ng ika-9 na prinsipe. Sila lang at ilang mga kapitan ang nakakaalam na maaaring umatake ang mga hindi tao sa ilang sandali. Brother Hanford, baka kailangan na nating gamitin ang beast horde mo. Sabi ng ika-9 na prinsipe sa mataimtim na tono. Iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit naglakas loob ang ika-9 na prinsipe na sakupin ang Ming City at lumaban sa mga puwersang hindi tao na mas malakas. Napakalakas ng beast horde ni Francis, at marami siyang emperor-level beast at mas malakas pa. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay maaaring makaapekto sa mga quasi-sacred lord at sacred lords. Gayunpaman, ang hindi alam ng 9th Prince ay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ni Francis ay nakatulog ng mahimbing. 300,000 milya ang layo mula sa Ming City, sa isang lambak ng bundok. Sacred Lord Anyo, ibibigay namin ang Ming City sa mga walang hiyang tao na ganoon lang. Galit na tanong ng babaeng agila na may itim na pakpak. Kung ibibigay natin sa kanila, bakit tayo maghihintay dito? Ang 5th Serpent Son ay may malamig na ekspresyon. Ito ang kanyang unang pagkakataon na sumali sa digmaan at agad niyang kinailangan ang ganitong sitwasyon. Ang 5th Serpent Son ay labis na nagalit, at siya ay nangakong babawiin ang Ming City. Malapit nang dumating ang mga reinforcement. Mababalik na sa atin ang Ming City. Kailangan muna nating patayin ang taong iyon na may spatial treasure. Sacred Lord Enio ay tumingin sa malayo na may kalmadong ekspresyon. Humiling siya ng reinforcements pagkatapos na gamitin ni Francis ang kanyang spatial item para makatakas. Gayunpaman, masyadong mabilis ang pagkilos ng mga tao, kaya nagpa siya ang Sacred Lord Anyo na umatras sa ngayon para mapatay nila ang mga tao ng buong lakas. Sino ang darating para palakasin tayo?
Ang babaeng henyo mula sa lahi ng mga ahas ay hindi maiwasang ma-curious. Bagamat ang Ming City ay nawalan ng dalawang quasi-sacred lords at maraming emperor, hindi sila nawalan ng maraming foot soldiers. Dagdag pa sa katotohanan na ang paglalakbay ay magiging mahaba, isang tao lamang na may malakas na lakas digma ang darating. Baka may isang napakalaking labanan na paparating. Mamulong si Francis sa Misty Spatial World. Dahil ang Sacred Lord Anyo ay umatras, nangangahulugan iyon na hindi siya aatake maliban kung makatanggap siya ng malalakas na reinforcements. Hindi bababasa, magkakaroon ng mag-asawang quasi-sacred lords o isang sacred lord. Susubukan kong buuin ang aking little world of illusions bago magsimula ang labanan, sabi ni Francis habang papasok siya sa Ancient Dream Realm. Umupo siya at inilabas ang kanyang little world of illusions. Weng! Shua! Ang lahat sa loob ng ilang daang yarda ay natakpan ng madilim na lilang ambon. Sa loob nito ay isang walang limitasyong maze. Ang maze ay naglalaman ng mga istruktura ng iba't ibang uri, tulad ng mga palasyo, hotel, Heaven Legacy Cities, mga palasyo ng Serena, at higit pa. Nakita na ni Francis ang karamihan sa mga istrukturang ito noong nakaraan. Ang pagbuo ng Little World of Illusions ay iba sa Little World of Wind Lightning. Ginamit ni Francis ang mga bagyo sa Ancient Dream Realm para tumulong sa pagbuo ng kanyang Little World of Wind Lightning, ngunit wala siyang ganoon para sa kanyang Little World of Illusions, kaya ang purong sinaunang aura lang ang kanyang naa-absorb. Inilipat ni Francis ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique at hinati ang kanyang isip sa ilang libong mga pag-iisip, na pumuno sa munting mundo ng mga ilusyon at naging perpekto ito. Lumipas ang ilang dosenang araw, at isang scout ang pumasok sa bulwagan ng Ninth Prince. Mag-ulat. Dumating ang mga hindi tao para umatake. Ang mga ekspresyon ng ikasyam na prinsipe, matandang Ying, at ilang mga kapitan ay kapansin-pansing nagbago. Hindi ko inaasahan na darating sila ng ganoon kabilis. Malungkot ang ekspresyon ng matandang Ying. Lahat, lumabas kayo. Ang ikasyam na prinsipe, pagkatapos ay kinausap ang taga-Manman, puntahan mo si Kapitan Francis. 100,000 milya ang layo mula sa Ming City, ang hukbong hindi tao ay parang isang galit na kawan ng hayop. Isang hangin ng puot ang bumalot. Mayroong 3 figure sa pinuno ng hukbo. Ang isa sa kanila ay ang ikalimang anak ng serpiente, at ang isa pa ay ang sagradong Panginoon Anyo. Sa gitna ay isang malaking hindi tao na naglabas ng nakakatakot na aura. Umuungol ang hangin at ulan. Lumilitaw ang yelo, nyebe, at kidlat saan man siya magpunta. Sacred Lord Myriad Forms, hindi ko inaasahan na darating ka ng personal. Sacred Lord Anyo ay may magalang na ekspresyon. Walang kwenta kayong lahat. Malamig ang ekspresyon ng Sacred Lord Myriad Forms habang nagsasalita. Naging pangit ang ekspresyon ng Sacred Lord Anyo at ng ikalimang Serpent Son, ngunit hindi sila sumagot ng anuman. Ito ay isang aksidente lamang. Hindi namin inaasahan na ang tao ay makakatakas sa kalawakan. At saka, ang kababalaghang iyon ng tao ay tila may kakaibang eye bloodline, nakangiting sabi ng Sacred Lord Anyo. Lahat ng eye bloodlines ay nagmula sa 8 Great God Eyes, ngunit ano ang mayroon ng kanyang eye bloodline kumpara sa akin? Nagsimulang umikot ang liwanag sa mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Nakapalibot sa kanya ang isang layer ng kulay bahaghari na Mystic Light Sacred Power. Ang presyon at kapangyarihan ng mga batas na nagmumula sa kanya ay nagpanginig sa puso ni Sacred Lord Anyo. Ito ba ang kapangyarihan ng Eye of Myriad Forms? 1029. Sa sandaling lumitaw ang kulay bahaghari na Mystic Light Sacred Power na ito, lahat ng Yuan Chi sa Heaven and Earth ay naakit. Walang natira. Bagaman ang Sacred Lord Myriad Forms ay nasa mga unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, kahit na ang maagang yugto ng Sacred Lords ay hindi makakaharap sa kanya. Ang babae mula sa lahi ng mga agila ay nagmensahe ng pribado. Nararamdaman ko ang aura niya. Parang hindi ito isang initial stage na Sacred Lord. Matalim ang tingin ng babae mula sa lahi ng mga ahas. Sa pagkakataong ito, ipapaalam natin sa mga tao kung gaano kalakas ang mga lahi ng Yao. Dapat mamatay ang kababalaghang iyon. Matalim ang tingin ng babae mula sa lahi ng mga agila. Ang kababalaghang tao na sinasabi niya ay si Francis. Nandito na tayo.
Ang Sacred Lord Anyo ay nagpakita ng masamang ngiti habang siya ay umaasa. Ang mga hindi tao ay agad na huminto sa kanilang mga yapak. Sa sandaling ito, nagtipon na ang mga puwersa ng ika-9 na prinsipe. Itinaas ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang ulo at tumingin sa malayo na may kulay bahaghari na mga mata. Hu! Hu! Sa sandaling ito, ang mga ulap at ang hangin ay umuungol sa hangin sa itaas ng Ming City, at nagsimulang kumulo ang kidlat. Pinigilan ng kapangyarihan ng kalikasan ang lahat ng tao sa loob ng Ming City. Sino siya? Isang 3-star captain sa itaas ng Ming City ang tumingin sa Sacred Lord Myriad Forms na may malalim na sulyap. Maaari niyang maapektuhan ang kalikasan sa isang sulyap lang. Siya kaya ang hindi tao na may-ari ng Eye of Myriad Forms. Tumalo ng puso ng isa pang kapitan. Ang mga hindi tao na pinamumunuan ng may-ari ng Eye of Myriad Forms ang pinakamalakas na puwersang hindi tao sa Lan Province. Ang lalawigan ng Lan at ang mga imperial ay nagpadala ng 2 makapangyarihang Sacred Lords, maraming Array Masters, at maraming Beast Tamer upang ipagtanggol laban sa kanya. Hindi nila inaasahan na lalabas dito ang may-ari ng Eye of Myriad Forms. Eye of Myriad Forms. Ang ekspresyon ng matandang Ying ay naging sobrang pangit. Hindi ko akalain na ang Sacred Lord Myriad Forms ang magpapatibay sa kanila. Ang ika-9 na prinsipe ay huminto sandali at nakaramdam ng bahagyang panghihinayang. Kahit na ang mga Sacred Lords na nabuhay ng ilang dosenang millennia ay hindi katugma sa Sacred Lord Myriad Forms. Narinig nila na kahit ang mga Sacred Lord sa unang bahagi ay natalo ng Sacred Lord Myriad Forms. Isang bundok ng pressure ang sumakop sa lahat. Maging si Harlot ay may malungkot na ekspresyon at walang sinabi. Sa sandaling ito, nakaupo si Francis sa gitna ng walang limitasyong purple na palasyo sa Ancient Dream Realm. Pinalibutan siya ng maitim na ulap at kulay ube na ulap, at kidlat at hangin ang umihip sa kalangitan. Kung matagumpay na nabuo ang Little World of Illusions, ang kapangyarihan nito ay maaaring maging kapantay ng Little World of Wind Lightning. Sabi ni Francis sa malambing na tono. Bagamat nabuo ang munting mundo ng kidlat ng hangin gamit ang kapangyarihan ng mga bagyo sa loob ng sinaunang Dream Realm, may pagkakaiba sa pundasyon. Ang pundasyon ng Little World of Wind Lightning ay ang Crystal Core ni Francis, habang ang pundasyon ng Little World of Illusions ay isang God Crystal at isang hindi kilalang high-class na Black Stone. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay napakalinaw. Medyo malayo pa ako sa pagbuo nito. Bahagyang nalungkot si Francis dahil nararamdaman niya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Ang mga hindi tao ay malamang na umaatake na. Sure! Lumitaw ang figure ni Francis sa loob ng Misty Spatial World. 2 sky-shaking golden apes ang nakarating sa quasi-sacred lord rank. May naramdaman si Francis, at ang kanyang ekspresyon ay naging kagalakan. Bagamat hindi niya masyadong alam ang nangyayari sa labas, masama ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay magiging kapaki-pakinabang ang quasi-sacred Lord Sky-shaking Golden Apes na ito. Hu! Iniwan ni Francis ang Misty Spatial World at nagpakita sa labas ng mundo. Kapitan Francis. Ang ekspresyon ng scout sa labas ng silid ni Francis ay naging takot at may sasabihin sana siya. Shoo! Ziz! Isang surge ng wind lightning through Yuan ang lumitaw habang si Francis ay lumipad patungo sa pader ng lungsod. Francis, dumating ka na. Sa wakas ay lumambot ang ekspresyon ng Ninth Prince. Kahit na ang mga hindi tao ay nagpadala ng Sacred Lord Myriad Forms, mayroon pa rin siyang bahid ng pag-asa na nagmula kay Francis. Lahat ng mga kapitan, kabilang si Old Ying, Harlot, at Emperor Ghost Scales ay agad na tumingin kay Francis. Una, si Francis ang pinakamalakas na tao na naruroon. Kung kahit siya ay hindi napigilan ang Eye of Myriad Forms, wala silang pag-asa. Higit pa rito, bukod sa may-ari ng Eye of Myriad Forms, mayroon pa ring Sacred Lord Anyo at ang Fifth Serpent Son, na hindi rin dapat maliitin. Mayroon ding 2 di-tao na kababalaghan din. Ito ay magiging isang mahirap na labanan, ngunit ang ika-9 na prinsipe ay humiling na ng mga reinforcement. Hanggat kaya nilang protektahan ang lungsod, may pag-asa. Siya ay. Ang malabong gininto ang kaliwang mata ni Francis ay maingat na siniyasat ang Sacred Lord Myriad Forms, at agad niyang naintindihan nang makita niya ang pares ng kulay-kulay na bahaghari ng mga mata.
Isang ina po ng mga mata ng Diyos. Francis, siya ang Sacred Lord Myriad Forms, ang may-ari ng Eyes of Myriad Forms. Bagamat siya ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi mas mahina kaysa sa mga nasa unang yugto ng Mystic Light Realm. Nagmensahe si Olding kay Francis. Mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Umiling si Francis. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay hindi kasing simple ng tila niya. Gayunpaman, may isang puntong hindi niya inaasahan, at iyon ang kalaban na maging ina po ng isa sa 8 Great God Eyes. Nakipaglaban lang si Francis sa Eyes of Death noon. Bahagya rin siyang nakipag-interact sa Eyes of Destiny at Eyes of Samsara. Ang Eyes of Myriad Forms ay may kumpletong kontrol sa mga batas ng kalikasan. Lumitaw sa isipan ni Francis ang ilang impormasyon tungkol sa Eyes of Myriad Forms. Sa panig na hindi tao, ang mga mata ni Sacred Lord Anyo ay bahagyang gumalaw habang nakatingin kay Francis. Sacred Lord Myriad Forms, iyon ang taong may lihim na kayamanan na maaaring gumalaw sa kalawakan. Mayroon din siyang kakaibang eye bloodline. Sacred Lord Anyo na sinabi na may masamang intensyon. Kaya ang taong iyon ay ang pumunta sa lungsod na iyong binabantayan, pumatay ng isang grupo ng mga tao, pagkatapos ay umalis ng hindi nasaktan. Agad na nalock ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms kay Francis. Ang mga ekspresyon ng Sacred Lord Anyo at ng Fifth Serpent Son ay naging malungkot, ngunit wala silang sinabi dahil iyon ang katotohanan. Nagkatinginan sina Francis at Sacred Lord Myriad Forms, at agad na naramdaman ni Francis ang isang malakas na invisible pressure ng heaven and earth na durog. Para bang buong mundo ang kumikilos laban sa kanya. Pang! Bahagyang lumundag ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Pambihira ang eye bloodline ng taong ito. Nagulat ang Sacred Lord Myriad Forms. Ito ang pangalawang pagkakataon na ang isa pang eye bloodline ay maaaring maging sanhi ng kanyang Eyes of Myriad Forms na tumalon. Gayunpaman, gaano man ito kakaiba, hindi ito kabilang sa 8 Great God Eyes, kaya ito ay isang hindi kumpletong eye bloodline. Hindi ito maikukumpara sa kanyang Eyes of Myriad Forms. Tao, anong lakas ng loob mong kunin ang Ming City? Sacred Lord Anyo ay may mapagmataas na ekspresyon at isang ngiti ng panunuya. Ito ang orihinal na teritoryo ng mga Zhou Imperial sa unang lugar. Bahagyang humina ang momentum ng Ninth Prince, ngunit nagsalita pa rin siya. Malapit nang mawala ang mga tao sa balat ng lupa. Saan magmumula ang mga Zhou Imperial? Nanunuya ang ikalimang anak ng serpienta. Mga ignorante na tao, hahayaan kitang masaksihan ang nakakatakot na pressure ng kalikasan. Isang mahinang pagkagambala ng enerhiya ang bumungad sa mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Lumipad ang snow sa buong mundo, at hindi mabilang na mga pag-alo ng yelo ang lumitaw sa ibabaw ng lupa. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ilang dosenang libong milya sa paligid ng Ming City ay naging isang mundo ng yelo, at ang temperatura ay bumababa pa rin. Nagdilim ang langit, at walang nakakakita ng malinaw. Sa kabilang banda, mukhang handa na ang mga hindi tao. Ang bawat sundalo ay may ilang nagtatanggol na yelo na lihim na kayamanan sa kanila. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Francis. Ang pagbabago sa kapaligiran ay hindi nakaapekto sa kanya, ngunit ito ay talagang epektibo laban sa mga normal na kings at mas mababa. Ang mababang hanggang gitnang echelon ng mga puwersa ng ikasyam na prinsipe ay nasa napakalaking kawalan. Nahirapan ng ilang eksperto sa Small Origin Core Realm na harangan ang snow at yelo. Ang lahat ng mga kapitan ay nagsimulang magpalipat-lipat ng kanilang layunin upang harapin ang mundong ito ng nyebe at yelo. Hindi maganda, ang aming layunin ay hindi maaaring dumaan sa hangin. Nayanig ang puso ng isang 2-star na kapitan. Maaaring baguhin ng normal emperors ang temperatura, ngunit pagkatapos na baguhin ng may-ari ng Eyes of Myriad Forms ang kapaligiran, hindi ito mababago ng kanilang layunin. Nangangahulugan ito na ang mga batas at kapangyarihang kinokontrol nila ay hihina ng husto, at ang mga munting mundo na hindi nakatuon sa yelo ay hindi man lang lumitaw sa totoong mundo.
Ang napakaraming pag-iral ng langit at lupa ay pag-aari ng may-ari ng Eyes of Myriad Forms. Ang malamig na boses ng Sacred Lord Myriad Forms ay tumunog habang siya ay lumipad. Langit at lupa ang tila mundo niya. Lumipad ang figure ng Sacred Lord Myriad Forms sa mundo ng Niebe at Yelo at lumapit sa Ming City. Ang hukbong hindi tao ay agad na dumaan sa mundo ng Niebe at Yelo at nagtungo din sa Ming City. I-activate ang defensive array. Ipagtanggol. Umungal ang ikasyam na prinsipe. Hindi namin maaaring hayaang makalapit sa lungsod ang Sacred Lord Myriad Forms. Tumalon si Francis. Kung ang Sacred Lord Myriad Forms ay malapit sa lungsod kahit sa isang iglap, ang defensive array sa paligid ng Ming City ay masisira. Kasabay nito, si Oding, Harlot, at ang iba pang mga kapitan ay sumisingil din. Haharapin ko ang Sacred Lord Myriad Forms. Naningkit ang mga mata ni Francis. Walang ibang tao dito ang katapat para sa Sacred Lord Myriad Forms, at si Francis ay labis ding interesado sa inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Ikinaway ni Francis ang kanyang kaliwang kamay, at lumitaw ang isang Beast Horde. Ito ang Beast Horde na ginamit ni Francis sa paglilitis sa Crown Prince. Mula noong panahong iyon, ang kanilang kabuoang lakas ay tumaas, at maraming mga hayop ang ngayon ay mga emperador. Ngayong ang mga tropa ng ikasyam na prinsipe ay naapektuhan ng mundo ng yelo at labis na nanghina, hindi na nila kayang tumagal ang oras na kailangan upang makagawa ng isang tasa ng tiyaan nang wala ang kanyang kawan ng hayop. Isang Beast Horde. Medyo gaman ang pakiramdam ng mga kapitan at sundalo matapos makitang pinakawalan ni Francis ang Beast Horde. Oye, at kayong dalawa. Ang Misty Spatial World sa braso ni Francis ay kumislap. Boom! Boom! Dalawang gintong figure na parang higanting metal na bundok ang bumaba sa lupa. Ang gininto ang balahibo ng dalawang sky-shaking golden apes na ito ay tumindig na parang mga karayom, at kumalat ang isang sinaunang mapanglo na aura. Naramdaman ng mga kapitan at emperador mula sa Ming City na nanginginig ang mga linya ng dugo sa kanilang katawan nang bumaba ang nakakatakot na pressure na ito. Ang sky-shaking golden apes na iyon ay umabot na sa antas ng quasi-sacred lords. Napalitan ng saya ang ekspresyon ng Ninth Prince. Binigyan ni Francis ang sky-shaking golden apes ng bloodline ng 10,000 ancient races. Dagdag pa sa katotohanang naglalaman na sila ng mga Jin ng sinaunang lahi, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay magiging napakalakas. Ang dalawang sky-shaking golden apes na ito ay tiyak na mapapatigil ang dalawang quasi-sacred lord na babaeng prodigy mula sa mga hindi tao, o maaari silang magtrabaho kasama si Harlot at Aistol ang sacred lord Anyu. Sa tingin mo ba ay maaari mong harangan ang kapangyarihan ng kalikasan? Ang Sacred Lord Myriad Forms ay umungal habang ang isang surge ng color rainbow na Mystic Light Sacred Power ay bumaril. Sa sandaling lumitaw ang kulay-kulay na bahaghari na Mystic Light Sacred Power na ito, nagsimulang manginig ang langit at lupa. Ang snow at yelo ay bumaligtad sa langit at lupa na parang tsunami at nilamon ang lahat. Ang lahat ng mga eksperto mula sa Ming City ay kailangang harapin ang walang limitasyong layunin ng snow at yelo. Naramdaman ng mga may mababang cultivation ang kanilang dugo at halos manigas ang true yuan. Kahit na ang mga Void God Realm Emperors ay nakaramdam ng napakaliit laban sa nakakatakot na kapangyarihan ng kalikasan. Ito ang mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Bulalas ng maraming kapitan ng tao. 1030. Ito ang mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Bulalas ng maraming kapitan ng tao. Siya ay talagang nasa maagang yugto ng Mystic Light Realm. Gulat na bulalas ng matandang Ying. Ang mga kapitan ay kumilos na parang ang kanilang mga puso ay namartilyo, at ang kanilang mga katawan ay nagsimulang manginig. Francis. Tumingin si Harlot kay Francis. Ngayon pa lang, sinabi ni Francis na haharapin niya ang Sacred Lord Myriad Forms, ngunit makikitungo ba talaga si Francis sa isang inapo ng 8 Great God Eyes na nasa unang yugto din ng Mystic Light Realm? Gayunpaman, napagtanto ni Harlot na hindi man lang nagulat si Francis, na para bang alam na niya ang tunay na lakas ng Sacred Lord Myriad Forms noon pa man. Gaya ng naisip ko. Naisip ni Francis sa kanyang puso.
Sa sandaling makita niya ang Sacred Lord Myriad Forms, naramdaman ni Francis ang napakalaking mystic light, sacred power at soul intent ng huli. Pareho silang lumampas sa mga limitasyon ng mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Sa makatuwid, bukod kay Francis, walang sino man ang may posibilidad na makipaglaban sa Sacred Lord Myriad Forms. Ang Eyes of Myriad Forms ay isang kapangyarihan na nakaapekto sa pisikal na dimensyon. Naglakas loob lamang si Francis na lumaban sa Sacred Lord Myriad Forms dahil ang kanyang Sacred Lightning Body ay bumagsak sa ika-6 na antas, kaya siya ay lumaban. Ang Sacred Lord Anyo, ang Fifth Serpent Son, at ang iba pang mga kapitan at emperador ng mga hindi tao ay natigilan din. Malinaw na kahit sila ay hindi alam na ang Sacred Lord Myriad Forms ay pumasok na sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Sacred Lord Myriad Forms, kailan ka nakalusot? Sagradong Panginoon, kahit sino ay napuno ng pananabik. Noong ang Sacred Lord Myriad Forms ay nasa mga unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, wala na siyang kapantay at kayang lumaban sa mga nasa unang yugto. Ngayong nakalusot na ang Sacred Lord Myriad Forms sa mga unang yugto, gaano kaya kalakas ang kanyang battle power? Tulad ng inaasahan sa isang inapo ng mga mata ng Diyos. Ang babaeng kababalaghan mula sa lahi ng mga agila ay nagpakita ng isang magalang na hitsura. Tingnan mo, ang kababalaghan ng tao na iyon ay naglakas loob pa ring maningil sa Sacred Lord Myriad Forms. Talagang wala siyang pakialam sa kanyang buhay, hindi ba? Ang babae mula sa lahi ng Serpentmen ay nanunuya habang nakatingin kay Francis ng may paghamak. Huweng! 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 Agad na inikot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body sa sandaling lumipad siya palabas. Ang komplikado at sinaunang eskarlate gintong mga simbolo ng kidlat ay kumikinang sa paligid niya, at ang kanyang katawan ay tumangkad habang ang walang limitasyong kidlat ay nagtulak sa tabi ng nyebe at yelo sa malapit. Gusto mo ba akong pigilan? Tumingin si Sacred Lord Myriad Forms kay Francis. Ang invisible na kapangyarihan ng kalikasan ay pumaligid kay Francis, at ang yelo ay lumitaw sa katawan ni Francis. Nagsisimula ng mag-freeze ang lahat sa paligid niya. Gusto kitang talunin. Nag-alab ang layunin ng labanan sa mga mata ni Francis. Basag. Nabasag ang yelo sa paligid ni Francis habang kumalat ang alon ng pisikal na puwersa. Hahaha, walang alam na tao. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay umuungal sa pagtawa. Ang walang katapusang snow ay nagsimulang magtipon at bumuo ng isang pader ng yelo nang dumating ang kidlat ni Francis bago ang Sacred Lord Myriad Forms. Boom! Huweng! Sa sandaling lumitaw ang ice wall, ang figure ni Francis ay sumugod at pinakawalan ang kanyang Sacred Lightning Body at Fire of Wind Lightning. Boom! Bam! Ang pader sa harap ng Sacred Lord Myriad Forms ay nabasag, ngunit isang alon ng Wind Lightning ang lumitaw sa katawan ng Sacred Lord Myriad Forms na parang armor na hamarang sa lahat ng natitirang kapangyarihan mula sa pag-atake ni Francis. Hindi mo man lang ako masasaktan, pero kaya kitang patayin ngayon din. Isang layer ng yelo ang nakatikip sa Sacred Lord Myriad Forms habang nakatingin siya kay Francis. Sibat ng Extreme Ice. Whoosh! Isang whirlpool na kulay bahaghari ang lumitaw sa harap ng Sacred Lord Myriad Forms, na agad na sumipsip ng kapangyarihan ng snow at nagdulot ng lamig na maaaring mag-freeze ng anumang bagay sa daraanan nito. Whoosh! 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 Hindi mabilang na mga sibat ng yelo ang bumaril mula sa whirlpool. Ang nyebe at hangin saan man dumaan ang mga sibat ng yelo ay agad na nagyelo, ngunit ang mga sibat ay maaaring dumaan sa yelo nang hindi naaapektuhan. Ang lakas ng kapangyarihan ni Ice. Sa sandaling ito, ang True Yuan at Bloodline sa loob ng katawan ni Francis ay nagsimulang umikot ng napakabagal. Pati mga kilos niya ay apektado. Tubig ng Wind Lightning. Ice Imperial Spear. Biglang ipinalibot ni Francis ang nakatagong Ice and Water Bloodline sa loob ng kanyang katawan pati na rin ang Water of Wind Lightning sa loob ng kanyang Crystal Core na dimensyon. Isang layer ng ice blue liquid ang tumakip sa katawan ni Francis at bumuo ng isang piraso ng armor. Ang baluti na ito ng yelo at tubig ay umaalon at maaaring magbago sa iba't ibang hugis. Kapag ginamit kasama ng Sacred Lightning Body, ang kanyang paglaban sa lakas ng lamig ay agad na tumaas.
Ang brat na ito ay may ice and water bloodline din. Nagsalubong ang kilay ng Sacred Lord Myriad Forms. Sa pakikipaglaban kay Francis, napagtanto niya na ang huli ay dalubhasa sa mga batas ng hangin, kidlat, at apoy. Nangangahulugan ito na si Francis ay matatag laban sa tatlong elementong ito, kaya naman pinili ng Sacred Lord Myriad Forms na gamitin ang kapangyarihan ng ice. Gayunpaman, si Francis ay may ice and water bloodline pati na rin ang True Yuan with the intent of water. Sagradong kidlat na nangingibabaw na suntok. Inikat ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body upang ang kanyang resistensya sa lamig ay tumaas sa limitasyon nito. Ginamit din niya ang kanyang Sacred Lightning Body at sinuntok ang hindi mabilang na mga sibat ng yelo. Pang! Boom! Isang surge ng lamig ang sumabog. Ito ang mabilis na umatras si Francis. Bagamat nasira na niya ang Spears of Extreme Ice, ang lakas ng lamig na inilabas mula sa kanila ay mayroon pa ring nakakatakot na pressure. Ang Ice Blue Armor sa katawan ni Francis ay agad na nagyelo, at isang surge of coldness ang nagsimulang kumala sa kanyang Sacred Lightning Body. Mula sa yelo hanggang tubig. Ipinalibot ni Francis ang Water of Wind Lightning pati na rin ang Ice and Water Bloodline. Ang nakapirming ice blue na baluti ay nagsimulang dahan-daang sumipsip ng lamig at naging isang baluti na gawa sa tubig. Human quasi-sacred lord, hindi ka masama, maaari mo talagang gawin ang isang galaw ko. Maaari ka nang mamatay ng payapa. Nagpakita ng matinding tingin ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Walang kahangahangang tao sa quasi-sacred lord rank ang makakahadlang sa kanyang galaw na ito. Dahil sa lakas ni Francis, lalo siyang gustong patayin ng Sacred Lord Myriad Forms. Masyado kang walang kwenta. Nagdilim ang mga mata ni Francis nang lumitaw ang isang malakas na pag-akyat ng eye intent mula sa kanyang kaliwang mata. Ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng kaluluwa ay lumundag mula sa kanyang lightning soul body papunta sa kanyang kaliwang mata. Alab ng wind lightning eye. Lumitaw ang apoy sa kaliwang mata ni Francis. Ito ay kumikinang na may bahagyang lilang liwanag habang kumikislap ang madilim na mga simbolo ng God Tribulation Lightning. Whoosh! Boom! Isang transparent na madilim na kidlat apoy na may mapangwasak na aura ng God Tribulation Lightning ang sumabog sa itaas ng ulo ng Sacred Lord Myriad Forms. Ang Wind Lightning Eye Flame ni Francis sa pagkakataong ito ay binubuo ng buong soul attack na may kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ito ay dahil alam niya na ang mga pisikal na pag-atake ay malamang na hindi makapinsala sa Sacred Lord Myriad Forms. Arg! Sigaw ng Sacred Lord Myriad Forms. Hindi niya inaasahan na gagamit si Francis ng Soul Eye Bloodline Technique. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob nito ay nasira ang kanyang kaluluwa sa isang tiyak na antas. Ang batang ito. Naging nakakapangilabot ang mukha ng Sacred Lord Myriad Forms. Siya ay labis na nagtitiwala at nasugatan ni Francis. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang panindigan. Ito ay hindi masyadong epektibo. Bumagsak ang puso ni Francis. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nasa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Sa kanyang God Eye at natural na talento, halatang hindi mahina ang kanyang soul intent. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang pag-atake ng kaluluwa ni Francis ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, ang Sacred Lord Myriad Forms ay hindi sana nasaktan. Hindi maganda. Nakaramdam si Francis ng isang mapanganib na aura. Whoosh! Weng! Agad na lumipad si Francis sa malayo gamit ang kanyang lightning wings flying technique. Human bastard, saan sa tingin mo pupunta? Dumagundong ang Sacred Lord Myriad Forms habang nagsimulang gumalaw ang kapangyarihan ng kalikasan. Napakalakas. Kaya niyang kontrolin ang kalikasan sa isang pag-iisip lang. Nabawasan ang bilis ni Francis dahil sa kapangyarihan ng kalikasan, at 70% lang ng kanyang karaniwang bilis ang kanyang nalalakbay. Sa likod niya, ginamit ng Sacred Lord Myriad Forms ang kapangyarihan ng kalikasan para tulungan siyang umahan kay Francis. Pagkaalis ng Sacred Lord Myriad Forms, naramdaman ng mga kapitan at kawal sa ibaba ang pagtaas ng temperatura, at nagpakawalas sila ng hininga. Kahit na ang mga hindi tao na inihanda para dito ay hindi napigilan ang lamig.
Nagawa ng taong brat na iyon na saktan ang Sacred Lord Myriad Forms. Nagulat si Sacred Lord Anyo. Whoosh! Boom! Isang gininto ang figure ang sumugod sa Sacred Lord Anyo, at isang nakakatakot, mapanglo na linya ng dugo ang naging dahilan ng Sacred Lord Anyo na maging solemna at naglabas ng kulay abong sacred power. Blood flames exploding slash. Whoosh! 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 Si Harlot ay naglaslas ng isang arko ng pula patungo sa Sacred Lord Anyo. Hindi pa patay ang batang iyon. Ang babaeng kababalaghan mula sa lahi ng mga agila ay nagpakita ng isang nagulat na ekspresyon. Natakot sa kanya ang pagpapakita ng lakas ng Sacred Lord Myriad Forms. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan siya, ngunit ang isang kababalaghan ng tao na nasa quasi-Sacred Lord rank lamang ay maaaring makipagpalitan ng suntok sa Sacred Lord Myriad Forms at madala pa siya palayo. Ang iginuhit ni Francis na Sacred Lord Myriad Forms away. Naunawaan ni Olding ang gustong gawin ni Francis. Malaking kawalan para sa ikasyam na prinsipe kung ang Sacred Lord Myriad Forms ay nakikipaglaban sa malapit, ngunit talagang nagawang pigilan ni Francis ang Sacred Lord Myriad Forms. Shoo! Nahirapang dumaan si Francis sa kapangyarihan ng yelo. Ang kapangyarihan ng Eyes of Myriad Forms ay napakalakas. Bulalas at bamantong hininga si Francis habang lumilipad siya ng kasing bilis ng kanyang makakaya. Maaaring ipatawag ng Sacred Lord Myriad Forms ang kapangyarihan ng kalikasan sa bawat paggalaw at pagkilos. Kung hindi siya ididirekta ni Francis, kung gayon ang kapangyarihan ng lamig ay kayang patayin ang lahat ng mga sundalong tao. Lahat ng langit at lupa ang aking kapangyarihan. Hindi ka makakatakas. Malamig nang umisi ang Sacred Lord Myriad Forms habang walang gana niyang itinaas ang kanyang kamay. Whoosh! Isang sinag ng kulay bahaghari na Mystic Light Sacred Power ang bumaril kay Francis. Si Francis ay umasa sa kakayahan ng kanyang God Spiritual Eye at umiwas sa pag-atake dahil alam niya kung saan ito pupunta. Gayunpaman, ang kulay bahaghari na Mystic Light Sacred Power na kumamaw kay Francis ay agad na naging berde, at tumubo mula rito ang isang baging na ilang yarda ang lapad. Ang baging pagkatapos ay nahati sa hindi mabilang na maliliit na baging na nakabalot kay Francis. Ito ba ang kapangyarihan ng Myriad Forms? Ang ekspresyon ni Francis ay naging gulat. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na ang kapangyarihan ng Myriad Forms ay maaaring gumamit ng anumang natural na kapangyarihan sa langit at lupa. Hindi maganda, sinisipsip nito ang life force ko at si Yuan Chi. Ipinalibot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body, ngunit nalaman niyang hindi siya nakatakas mula sa mga batas ng wood. Sinipsip din ng mga baging na ito ang kanyang life force at essence, unti-unting humina ang kanyang kapangyarihan. Kahoy ng hangin kidlat. Si Francis ay nagpatawag ng isa pang kapangyarihan ng wind lightning sa loob ng crystal core na dimensyon. Isang malabong berdeng alon ng kahoy at kidlat ang agad na lumitaw sa labas ng katawan ni Francis at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay inilagay ni Francis ang Wood of Wind Lightning sa mga baging. Ang elemento ng kidlat sa loob ng Wood of Wind Lightning ay marahil ay nakapagpatigil sa mga baging na ito. Whoosh! Nagpumigla si Francis mula sa mga baging na nanghina. Ang batas ng kahoy. Nagsalubong ang kilay ng Sacred Lord Myriad Forms. Siya ang may-ari ng Eyes of Myriad Forms, kaya nakontrol niya ang kapangyarihan ng kalikasan, ngunit ang brat na ito ay nakontrol ang napakaraming elemento. Sinusubukan ba niyang kunin ang kontrol ng kalikasan kahit papaano? Naningkit ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms, at ang wood elemental power na winasak ni Francis ay naging dagat ng apoy na nakapalibot kay Francis. Whoosh! Nagpadala ang Sacred Lord Myriad Forms ng isa pang sinag ng Myriad Forms Sacred Power, at ang kulay-kulay na Mystic Light Sacred Power ay naging madilim na dilaw at nabuo ang isang layer ng dark yellow ash na kumalat sa hangin. Si Francis, na napaliligiran ng dagat ng apoy, ay agad na nakaramdam ng pressure na kasing lakas ng bundoktay na bumaba sa kanya. May isa pang malakas na puwersa bukod sa gravity. Pakiramdam ni Francis ay parang inilibing siya sa ilalim ng lupa. Ang anumang paggalaw na ginawa niya ay nangangailangan ng maraming pagsisikap upang mapaglabanan ang grabidad at mga paghihigpit mula sa kapangyarihan ng Earth.
Mula sa apoy nagmula ang lupa. Ang surge of heat ay nagpapataas din ng kapangyarihan ng dark yellow ashes at nagpalakas pa ng power of gravity. 1031. Sa mga tuntunin ng kakayahan sa paghihigpit, ang intent of earth ay mas malakas kaysa sa intent of wood. Ang layunin ng lupa na kinokontrol ng Sacred Lord Myriad Forms ay napakalapit sa pinanggalingan ito ay dalisay. Dagdag pa sa katotohanan na naabot na niya ang mga unang yugto ng Mystic Light Realm at nagkaroon din ng intent of fire na nagpapataas ng kanyang lakas, nahirapan si Francis na igalaw ang kanyang katawan. Kung ito ay isang normal na quasi-sacred lord, sila ay inilibing ng buhay sa pamamagitan ng intent of earth na nasa loob ng madilim na dilaw na abo. Kinailangan ni Francis na umasa sa ika-6 na antas ng kanyang sacred lightning body upang pasanin ang bigat ng intent of earth. Ang 5 elemental wind lightning technique ay nakakaantig lamang sa intent of earth sa susunod na antas. Hindi dalubhasa si Francis sa mga batas ng earth, kaya agad siyang napigilan ng intent of earth na ginamit ng may-ari ng Eyes of Myriad Forms. Paano ka tatakas this time? Ang Sacred Lord Myriad Forms ay kumilos ng mataas at makapangyarihan habang nakatingin siya kay Francis. Sword of Piercing Metal. Ikinaway ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang kamay, at ang kulay bahaghari na Mystic Light Sacred Power ay naging matingkad na ginto habang ito ay nag-transform sa ilang libong tumatagos na mga espada na tumusok kay Francis. Hindi maganda. Kung tamaan ako niyan, patay ako. Nakaramdam si Francis ng panganib na hindi pa niya naramdaman noon. Ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot na sa ika-6 na antas at kayang harapin ang mga pag-atake ng normal na unang yugto ng Mystic Light Realms, ngunit ang Sacred Lord Myriad Forms ay umabot na sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Ang layunin ng metal na inilabas niya ay lalong dalisay at malakas. Naabot na nito ang kapangyarihan ng isang late stage na Mystic Light Realm. Ang lakas ng pag-atake mula sa isang late stage na Mystic Light Realm ay maaaring agad na gawing abo si Francis. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay lumitaw mula sa misty spatial world na may hawak na pala, at pinaghihigpitan din ito ng intent of earth. Isang pusa. Bahagyang nagulat ang Sacred Lord Myriad Forms. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Francis sa pagtawag ng pusa sa oras na ito, ngunit hindi rin nakatakas ang pasang ito sa kanyang intent of earth, kaya ano ang magagawa nito? Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tumingin sa Sacred Lord Myriad Forms ng may paghamak. Dong! Dahan-dahang ginalaw ng maliit na pasang magnanakaw ang pala, at nagsimulang manginig ang madilim na dilaw na abo sa paligid ni Francis habang humihina ang kapangyarihan ng earth. Ang pressure kay Francis at sa maliit na pasang magnanakaw ay nabawasan ng husto. Ang maliit na pasang magnanakaw ay maaari na ngayong gumalaw ng kaunti, kaya't naghukay ito gamit ang pala ng ilang beses, pagkatapos ay tumalon pabalik sa misty spatial world. Basag! Ang maitim na dilaw na abo na lumulutang sa hangin ay nagsimulang manginig. Ano? Yung pala. Natigilan ng Sacred Lord Myriad Forms. Hindi niya inaasahan na ang mukhang normal na pala sa mga kamay ng munting pasang magnanakaw ay makapagpapaalas ng maitim na dilaw na abo at makapagpahina sa kapangyarihan ng earth. Weng! Pinaikot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body ng buong lakas at ginamit ang Fire of Wind Lightning para itabi ang madilim na dilaw na alikabok sa malapit. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, ilang libong gintong kumikislap na mga espada ang lumilipad pasulong. Sagradong proteksyon ng kidlat. Nang walang sinasabing anupaman, ipinalibot ni Francis ang Sacred Lightning Body at ginamit ito kasama ng Ice Imperial Spear upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ding! Ang mga gintong espada ay hiniwa sa Sacred Lightning Protection. Napakalakas ng mga kakayahan sa pagtagos. Bulalas ni Francis. Talagang karapat-dapat itong maging isang metal elemental na pag-atake. Ito ay napakalakas, at ginamit nito ang mga katangian ng elemento ng metal sa maximum. Boom! Ding! Ding! Ang Sacred Lightning Protection ni Francis ay nagkawatak-watek, at isang surge of recoiling force ay agad na bumaril. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lumitaw ang kidlat sa loob ng mga gintong espada at hindi pinansin ang karamihan sa pag-urong. Sa Eyes of Myriad Forms,
ang mga pag-atake ko ay maaaring maging anumang elemento na gusto ko. Malamig na ngumisi ang Sacred Lord Myriad Forms. Ang hindi mabilang na mga gintong espada ay hinaranggan ng harang na nabuo ng Ice Imperial Spear pagkatapos tumago sa Sacred Lightning Protection. Nang walang anumang aksidente, ang mga gintong espada ay tumago sa Ice Imperial Armor at malapit nang tumusok sa Sacred Lightning Body ni Francis. Tubig na namumuo sa yelo. Ang harang ng tubig sa paligid ni Francis ay naging yelo at naglabas ng lamig na handang pabagalin ang mga gintong espada. Gayunpaman, tulad ng inaasahan ni Francis, isang surge ng ice and water intent ang lumitaw mula sa mga gintong espada at patuloy na tumusok patungo kay Francis matapos na baliwalain ang paglaban ng Ice Imperial Battle Armor. Munting mundo ng Wind Lightning. Sa kritikal na sandali, isang sinaunang bagyo ang kumalat sa likod ni Francis at tinakpan siya ng ganap na parang isang madilim na bola. Ding! Ding! Bam! Hindi mabilang na mga gintong espada ang tumago sa depensa ng munting mundo ni Francis. Kinailangan ni Francis na ganap na kontrolin ang kanyang little world of wind lightning para mabuhay. Nagpakawala ng hininga si Francis. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Sacred Lightning Protection at Ice Imperial Battle Armor ay nagpapahina sa pag-atake, ang kanyang little world of wind na kidlat ay maaaring hindi napigilan ang pag-atake. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, ang kapangyarihan ng metal ay hindi kasing lakas ng apoy, ngunit ang kakayahan nito sa pagtagos ay mas malakas at ito ay mas matalas kaysa sa lakas ng hangin. Napaka-condensed na munting mundo. Natigil ang tingin ng Sacred Lord Myriad Forms. Sa kontrol ng Sacred Lord Myriad Forms sa kapangyarihan ng kalikasan, agad niyang masasabi kung gaano kakaiba ang little world ni Francis. Ang isang normal na munting mundo ay hindi maaaring hadlangan ang kanyang pag-atake na pinapagana ng metal. Kung gayon, hayaan mo akong saksakin ang iyong munting mundo sa isang bahay pukyutan. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay malamig na ngumisi habang winawagayway niya ang kanyang kamay muli, at isang surge ng Myriad Form Sacred Power ang lumitaw sa hangin. Metal Sword Windstorm. Whoosh! Whoosh! Ang gintong liwanag ay agad na kumislap sa langit at lupa habang ang hindi mabilang na gininto ang mga phantom ng espada ay lumipad sa paligid ng kalangitan at tila naging isang mundo ng gininto ang sword light. Ang gininto ang sword light na ito ay lubhang matalas, at maaaring hindi nito pansinin ang anumang humahadlang habang umiikot ito sa langit at lupa. Whoosh! 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 Ang lahat ng tumatagos na mga espada ay nakaturo kay Francis at sinaksak siya. Ito. Nanlalaki ang mga mata ni Francis habang nakatingin sa paligid ng langit at lupa. Sa pagharap sa napakalakas na pag-atake ng metal, tiyak na hindi ito mahahadlangan ng little world of wind lightning. Sa halip, mapipinsala ito ng husto. Gayunpaman, ang mga elemento ng wind lightning, water, wood, at fire ni Francis ay hindi epektibo laban sa Sacred Lord Myriad Forms. Ito rin ang dahilan kung bakit sinubukan ng Sacred Lord Myriad Forms na huwag gumamit ng anumang kapangyarihan ng hangin, kidlat, apoy, o tubig laban kay Francis dahil matatag si Francis laban sa kanila. Baka gumana ito. Naramdaman ni Francis ang mundo ng mga gininto ang espada at naalala kung paano niya ginamit ang Light of Dispersion para iwaksi ang purple na ambon sa ika-9 na palapag ng Purple Star Tower. Agad na binawi ni Francis ang kanyang little world of wind lightning. Weng! Isang golden ripple ang tumalon mula sa kaliwang mata ni Francis. Ang golden ripple na ito ay nagmula sa misteryosong golden ball at walang anumang elemento. Ang gininto ang ripple na ito ay umikot sa hangin at bumuo ng malabong gininto ang hadlang na sumasangga kay Francis sa loob. Batas ng liwanag. Saglit na huminto ang ekspresyon ng Sacred Lord Myriad Forms habang nakapikit siya, ngunit walang reaksyon ang kanyang Eyes of Myriad Forms. Nangangahulugan ito na, alinman sa kaliwang mata ni Francis ay walang anumang elemento ng liwanag, o ang kanyang Eyes of Myriad Forms ay hindi makontrol ang liwanag na ito. Gusto mo bang pigilan ang Golden Sword Storm ko gamit lang yan? Hindi napigilan ng Sacred Lord Myriad Forms na tumawa. Ang Golden Ripple na pinakawalan ni Francis ay walang elemental na kapangyarihan sa loob nito, at wala rin itong malakas na pag-alo ng True Yuan.
Ano ang silbi noon? Hindi pa rin ito sapat. Ang mga tingin ni Francis ay mapagpasyahan. Ang kanyang kakayahan sa pagpapakalat ay nangangailangan ng oras upang ikalat ang target. Si Francis ay malamang na matusok sa wala bago ang light of dispersion ay makapagwasak ng anuman. Weng! Agad na sinimulan ni Francis na sunugin ang kanyang true yuan at dugo habang itinutulak niya ang kanyang sacred lightning body sa maximum. Agad na kumalat ang nangingibabaw na surge ng kapangyarihan. Hindi na control ng the eyes of myriad forms ang life force. Na-absorb din ni Francis ang isang malaking halaga ng Ancient Dream Realm aura pagkatapos muling mag-cultivate, at kumain siya ng maraming prutas ng Ancient Dream Realm. Nangangahulugan ito na ang puwersa ng pagsabog mula sa Sacred Lightning Body ay napakalakas. Whoosh! Ang hindi mabilang na mga gintong espada sa paligid ng langit at lupa ay malapit nang tumusok sa katawan ni Francis, ngunit ang mga ito ay pinabagal sa isang iglap ng orihinal at malakas na puwersang ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumana ang light of dispersion. Layunin ng purong metal. Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Habang ang istruktura ng mga atom na ito ay masikip, mayroon lamang silang isang elemento at napaka-condensed. Ang istruktura ng lahat ng mga atom ay pareho. Napagtanto ni Francis na, kung mas dalisay ang isang bagay, mas madali itong paghiwa-hiwalayan. Weng! Ang mahinang gininto ang ripple ng liwanag ay agad na kumalat mula sa katawan ni Francis. Ang mga gintong espada ay agad na nawala saan man pumunta ang gininto ang liwanag, at ang lahat ng langit at lupa ay bumalik sa normal sa loob ng isang iglap. Bulalas ng Sacred Lord Myriad Forms. Noong una ay inakala niya na tiyak na mamamatay si Francis sa pag-ataking iyon. Higit pa rito, dahil lahat ng entities in heaven and earth ay kinokontrol niya, imposible para kay Francis na gamitin ang kanyang kayamanan para dumaan sa kalawakan. Gayunpaman, sa isang iglap, ang napakalaking metal elemental na pag-atake na kanyang pinakawalan ay nawala sa hangin. Hindi niya maintindihan ang alinman sa mga ito. Teka, nasa langit at lupa pa rin ang elemento ng metal. Pinaikit ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang mga mata. Nararamdaman pa rin niya na ang kapangyarihan ng metal ay nasa langit at lupa, ngunit napakahirap para sa eyes of myriad forms na kontrolin ito. Ang ekspresyon ng Sacred Lord Myriad Forms ay naging sobrang pangit. Nagawa ni Francis na kontrahin ang lahat ng 5 elemento at maging ang iba pang kapangyarihan tulad ng hangin at kidlat. Sa wakas nakahanap na ako ng kapangyarihan para kontrahin siya. Nagpakawala ng hininga si Francis. Madali niyang madisintegrate ang isang purong elemental na kapangyarihan. Gayunpaman, naubos ng light of dispersion ang kanyang lakas. Sa kabilang banda, ang enerhiya na ginamit ng Sacred Lord Myriad Forms ay napakaliit. Kahit na naubos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa Myriad Forms, madaling makontrol ng Sacred Lord Myriad Forms ang kapangyarihan ng kalikasan gamit ang kanyang sariling kapangyarihan dahil sa kanyang pag-unawa dito. Tao, dinala mo ito sa iyong sarili. Nagsimulang umikot ang mga linya sa mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Sa sandaling ito, ang buong langit at lupa ay tila nanginginig habang ang hindi mabilang na mga elemento at kapangyarihan ay gumagalaw sa himpapawid. Parang magwawakas na ang mundo. Mga dimensyon ng Myriad Forms. Lumitaw ang isang kulay-kulay na bahaghari na liwanag sa paligid ng Francis at Sacred Lord Myriad Forms, dahan-daang nakulong sila sa loob nito. Hindi maganda. Ang dimensyon sa loob ng Eyes of Myriad Forms ay ang pinagmula ng kapangyarihan nito. Natigilan si Francis. Marami siyang naintindihan tungkol sa 8 Great God Eyes. Kahit sino sa kanila, pati na rin ang mga mata ng kanilang mga inapo, ay naglalaman ng isang sukat sa loob. Halimbawa, ang mata ng kamatayan ay may dimensyon ng kamatayan habang ang mata ni Samsara ay may samsara ng kamatayan, at mayroon ding sinaunang realm ng pangarap sa loob ng hindi kilalang mata ng Diyos ni Francis. Ang mga kakayahan ng bawat dimensyon ay iba-iba, ngunit ang samsara ng kamatayan, ang dimensyon ng kamatayan, at ang sinaunang dream realm ay pawang mga uri ng suporta.
Gayunpaman, ang dimensyon ng myriad forms within the eyes of myriad forms ay maaaring ilabas sa kalooban, ibig sabihin, isa itong offensive type na dimensyon. Ang myriad forms dimension ay katulad ng aking little world, at madali itong sumanib sa heaven and earth. Ang Sacred Lord myriad forms ay lumutang sa myriad forms dimension at tumingin kay Francis na parang patay na siya. Ito ang myriad forms dimension. Tumalon ang puso ni Francis habang pinagmamasdan niya ang kulay-kulay na bahaghari na dimensyon na ito. Nangangahulugan ito na hindi na kailangan ng Sacred Lord myriad forms na bumuo ng little world. Ang kailangan lang niyang gawin ay gisingin ang pinagmulang kapangyarihan ng eyes of myriad forms at magagamit niya iyon bilang kanyang little world. Ang Little Worlds of Sacred Lords ay hindi ganap na sumanib sa dimensyon ng Continent Zone dahil ang mga batas sa loob ng mga ito ay masyadong malakas, ngunit ang Myriad Forms Dimension ay isang exception. Maaari itong humiram ng kapangyarihan ng kalikasan at sumanib sa halos anumang dimensyon. 1032. Ang mga tao at hindi mga tao ay nag-aaway sa harap ng Ming City. Pagkaalis ng Sacred Lord myriad forms, nagsimulang maglaho ang malakas na lamig, at ang mga puwersa ng ikasyam na prinsipe na umaasa sa kanilang depensibong hanay upang protektahan ang lungsod ay nagawang dahan-daang iikot ang tubig. Bagamat wala silang kalamangan, nagawa nilang patatagin ang sitwasyon. Napakalakas ng babaeng ito mula sa Tonner family. Lihim na nagulat si Sacred Lord Anyo. Siya ang dehado matapos atakihin ng dalawang sky-shaking golden apes at harlot. Maaaring harangan ng sky-shaking golden apes ang sacred power ng Sacred Lord Anyo habang ginamit ni Harlot ang anumang pagkakataon para umatake at perpektong kontrahin ang Sacred Lord Anyo. Ngunit ang bloodline ng Blood Devil Son ay hindi maaaring magtagal. Ang babaeng ito mula sa Tonner family ay hindi na makakatagal pa. Ang Sacred Lord Anyo ay malamig na ngumisi. Nang hindi nakikialam si Harlot, kaya niyang tapusin ang dalawang sky-shaking golden apes. At saka, hindi na niya kailangang ibigay ang lahat. Ang lahat ay matatapos pagkatapos na bumalik ang Sacred Lord myriad forms. Gayunpaman, sa parehong oras, nagsimulang magtaka ang Sacred Lord Anyo kung bakit hindi pa rin natatapos ng Sacred Lord myriad forms ang kababalaghang iyon ng tao. Ang aking bloodline power ay humihina. Alam ni Harlot na hindi na siya makakatagal pa. Ang Sacred Lord Anyo ay malakas sa opensa at depensa. Kapag naubos na ang bloodline power niya, matatalo siya. Scarlet Jade Glass Body. Tumaas ang momentum ni Harlot nang may umilo na pulang ilaw sa paligid niya. Para siyang muling isilang sa pamamagitan ng apoy. Agad na nagsimulang matuno ang nyebe at yelo habang kumakalat ang alon ng mainit na hangin sa bawat direksyon. Ang Scarlet Jade Glass Body ay gumana ng perpekto sa bloodline ng Blood Devil Son at kayang ilabas ang mga katangian nito sa maximum. Bam! Si Harlot ay katulad ng isang malajade na Fire Phoenix habang siya ay tumalon patungo sa Sacred Lord Anyo. Ang dalawang sky-shaking golden apes ay nag-circulate din ng kanilang 10,000 ancient races bloodline. Kaya ang Crown Prince ng Great Gunlord Dynasty ay nasa level na ito lang. Ang Fifth Serpent Son ay may hawak na berdeng talon at nakipagsagupaan laban sa ikasyam na prinsipe. Ang malamig na kapaligiran ay nagpapataas ng lakas ng kanyang bloodline at battle power. Ahas! Lumitaw ang berdeng ambon mula sa Fifth Serpent Son nang bigla siyang naging isang malaking berdeng serpent dragon na napapaligiran ng agos ng nyebe at umarangkada sa Ninth Prince. Draconic Providence. Agad na ginamit ng ikasyam na prinsipe ang kanyang Draconic Providence para palakasin ang sarili habang hawak niya ang sinaunang berdeng espada ng kidlat at sinugod ang Fifth Serpent Son. Sa ibang lugar, ang dalawang di-tao na babaeng kababalaghan ay nakipaglaban sa ilan sa mga Beast Horde ni Francis. Ang Windwolf King ay naging mas malakas matapos itong itaas ni Francis, at nagawa nitong labanan ng babaeng agila sa tulong ng ilan pang Windwolves. Ang Black-Striped Scorpions at Red-Faced Ice Snakes ni Francis ay hindi naapektuhan ng malamig na kapaligiran at maaari talagang magpakawalan ng mas maraming battle power, kaya nagawa nilang patatagin ang sitwasyon sa low-echelon battlefield. Gayunpaman, ang Snow at Yellow ay biglang nagsimulang maging magulo, at isang nakakatakot na kapangyarihan ng myriad forms ang lumitaw.
Ang mga ulap ay bumaligtad sa kalangitan, at isang paminsan-minsang ahas ng apoy o kidlat ay makikita. Ang lupa ay nanginig, at ang lupa ay nabasag. Nagsimulang umagos ang tubig, at hindi mabilang na mga puno ang lumitaw sa iba't ibang lugar. Iyon ay natawag kaya ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang Myriad Forms Dimension. Ang Sacred Lord Anyo, na itinutulak pa rin pabalik ni Harlot at ng sky-shaking Golden Apes, ay bulalas. Dahil hindi tao, narinig na niya ito noon pa. Sa sandaling lumitaw ang Myriad Forms Dimension, ang pinagmulang puwersa na inilabas mula sa loob nito ay may kakayahang baguhin ang langit at lupa. Francis, pakihintay. Ang matandang Ying ay nanalangin sa kanyang puso. Kung ang mga labi lamang mula sa kapangyarihan ng Sacred Lord Myriad Forms ay maaaring lumikha ng mga pagbabago sa langit at lupa kahit na sa ganitong distansya, mahirap isipin kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan para kay Francis, na direktang nakaharap dito. Sa sandaling ito, sa loob ng kulay-kulay na bahaghari na Myriad Forms Dimension. Ang lakas ng Sacred Lord Myriad Forms ay malamang na mas malaki sa loob ng Myriad Forms Dimension. Naging solemne si Francis. Pakiramdam niya ay tinataboy siya ngayon ng paligid. Hindi man lang nakontrol ni Francis ang normal na Heaven-Earth Yuan Chi. Munting mundo ng wind lightning. Isang mapanglo na bagyo ang kumalat sa likod ni Francis at sumugod sa kulay-kulay na bahaghari na harang sa malapit sa pagtatangkang masira ang dimensyong ito. Paano may kukumpara ang munting mundo ng isang medyo quasi-sacred lord sa pinagmulang dimensyon sa Eye of Myriad Forms? Kailangang aminin ng Sacred Lord Myriad Forms na talagang malakas ang munting mundo ni Francis, ngunit pakiramdam niya ay katawa-tawa ang mga aksyon ni Francis. Sky-destroying Sacred Lightning Palm World Destruction Palm. Inilipat ni Francis ang Fire of Wind Lightning at ang kanyang Sacred Lightning Power sa kanyang kanang palad. Malinaw na hindi niya maasahan ang katotohanan na ang kanyang Little World of Wind Lightning ay makakalusot sa Myriad Forms Dimension. Sa sandaling ito, ginamit ni Francis ang Sky-destroying Sacred Lightning Palm sa loob ng Myriad Forms Dimension. Dapat ay mas malakas pa ang kapangyarihan nito, ngunit hindi niya alam kung maaapektuhan nito o hindi ang Myriad Forms Dimension. Boom! Hinampis ni Francis ang kanyang palad. Kasabay nito, nagtipon din ang kapangyarihan ng Little World of Wind Lightning. Boom! 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 Ang iskarlate na kidlat na palad ni Francis ay nagpakawala ng isang malakas na surge ng kapangyarihan, ngunit walang nangyari sa Myriad Forms Dimension. Para bang ang palad ni Francis ay isang bato na lumulubog sa karagatan habang ito ay nawala ng walang anumang bakas. Gayunpaman, biglang sumigaw ang Sacred Lord Myriad Forms. Itong brat. Isang bakas ng dugo ang nagmula sa mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Kaya ganyan. Ang pagsira sa Myriad Forms Dimension ay kapareho ng pagsira sa Eyes of Myriad Forms. Mukhang naintindihan ni Francis. Mamatay. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nagalit. Noong una ay inakala niya na walang magagawa si Francis sa loob ng Myriad Forms Dimension, ngunit ngayon lang, nagawang sirain ng palm technique ni Francis ang kanyang Eyes of Myriad Forms. Boom! Ngayong nagalit ang Sacred Lord Myriad Forms, nagsimulang gumalaw ang Myriad Forms Dimension, at isang matinding layunin ang pumuno sa hangin. Ang layunin at kapangyarihan ng iba't ibang elemento sa loob ng Myriad Forms Dimension ay umatake kay Francis. Pakiramdam ni Francis na parang kaaway niya ang buong mundo. Ang bawat pulgada ng espasyo ay naglalaman ng purong kapangyarihan. Hayaan ang Myriad Forms Dimension na lumunin ang mga elemento sa loob ng iyong katawan. Ang kasakiman ay sumilay sa mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Kinokontrol ni Francis ang maraming elemento, at mayroon siyang mataas na pangunawa sa mga ito. Dapat na mas lumakas pa ang Eyes of Myriad Forms pagkatapos lamunin ng Myriad Forms Dimension si Francis. Napakalakas. Kahit ilang late stage na Mystic Light Realm Sacred Lords ay maaaring hindi katugma para sa Sacred Lord Myriad Forms sa loob ng Myriad Forms Dimension. Natigilan si Francis. Gaya ng inaasahan, ang bawat inapo ng isang God Eye ay may kakaibang kapangyarihan.
Ang Sacred Lord Myriad Forms, na nasa mga unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ay may kapangyarihan ng isang late stage na Mystic Light Realm. Mahirap isipin kung gaano kakilakilabot ang isang tunay na mata ng Diyos. Sa kabilang banda, si Francis ay nasa quasi-sacred lord rank lamang, ngunit nagawa niyang pumatay ng isang tao sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm at lumaban pa sa mga nasa unang yugto ng Mystic Light Realm sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang kaliwang mata, na hindi pa man ganap na nagising. Nangangahulugan ito na ang spiritual eye ng Diyos ni Francis ay isang antas na mas malakas kaysa sa eyes of myriad forms. Ang ganap bang nagising na espiritual na mata ng Diyos ay nasa parehong antas ng 8 Great God Eyes. Hindi maiwasan ni Francis na umasa dito. Gayunpaman, kung gusto niyang masaksihan iyon, hindi siya maaaring mamatay dito. Ang kasalukuyang lakas ni Francis ay hindi sapat para harapin ang Sacred Lord Myriad Forms, na mayroong battle power ng isang late stage na Mystic Light Realm. Kung ganoon ang kaso, hayaan mo akong subukan ang kapangyarihan nito. Biglang nagpakita si Francis ng isang mahinang ngiti. Ito ang tanging sandali na maaari kang tumawa. Naging berde ang mukha ng Sacred Lord Myriad Forms habang winawagayway niya ang kanyang kamay, at ang mas malakas na pag-akyat ng Myriad Forms power ay lumitaw sa loob ng Myriad Forms dimension, na nagiging pure elemental na pag-atake. Ang biglaang mahinang ngiti ni Francis ay nagparamdam sa Sacred Lord Myriad Forms na kakaiba, kaya ipinalibot niya ang Myriad Forms dimension at nagpakawala ng isang pag-atake na maaaring magbanta sa huling yugto ng Mystic Light Realms. Shua! Isang maitim na silver bow at isang gintong arrow ang lumitaw sa mga kamay ni Francis. Agad na ibinuhos ni Francis ang kanyang True Yuan sa gininto ang arrow na ito habang malapit na siyang lumunin ng mga elemental na pag-atake ng Myriad Forms dimension. Weng! Whoosh! Kumalat ang isang nakakatakot na kapangyarihang tumusok, at nabuo ang imahe ng 100 yarda ang haba na banal na arrow. Ang mga pag-atake sa paligid ni Francis ay agad na nawasak, at maging ang Myriad Forms dimension ay naapektuhan. Nakakatakot na metal elemental na kapangyarihan. Teka, naglalaman din ito ng tipak ng divine power na higit sa Mystic Light Realm. Nakaramdam ng matinding sakit ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Hindi siya matatakot sa normal na metal elemental power, ngunit ang elemento ng metal na nagmumula sa arrow ni Francis ay sadyang napakalakas. Hindi ito makontrol ng kanyang eyes of Myriad Forms. Agad na inilagay ni Francis ang arrow sa skylocking bow at hinaila ang bowstring. Ang gintong arrow na ito ay ang binili ni Francis mula sa Heaven's Legacy City pagkatapos ibigay sa kanila ang blueprint para sa God-slaying arrow. Mahirap para kay Francis na ganap na gamitin ito ngayon, ngunit tiyak na hindi ito kasing hirap noong ginamit niya ang God-slaying arrow noong nakaraang pagkakataon. Weng! Ang imahe ng arrow ay agad na lumambo ng hilahin ni Francis ang bowstring, at walang limitasyong mga batas at layunin ang lumitaw sa itaas nito. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang mga metal na sandata sa mga kamay ng mga sundalo sa paligid ng Ming City. Maaaring ito ay ang God-slaying arrow. Tumalo ng puso ni Sacred Lord Myriad Forms habang kumakalat sa buong katawan niya ang pagdagsa ng panganib at pagkabalisa. Ang brat na ito ay may nakakatakot na kayamanan. Naningkit ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms nang mawala ang Myriad Forms dimension. Weng! Isang bugzo ng wind lightning ang lumitaw sa paligid ng Sacred Lord Myriad Forms at pinabilis ang kanyang bilis. Itong pakiramdam na ito. Nakulong ako. Naramdaman ng Sacred Lord Myriad Forms ang isang nakakatakot na kapangyarihan na tumakip sa kanya, at naalala niya na ang pana sa kamay ni Francis ay tila isang inheritance sacred weapon. Ang skylocking bow. Bang! Whoosh! Isang gintong arrow ang tila tumago sa langit at lupa habang ito ay bumaril patungo sa Sacred Lord Myriad Forms na may nakakatakot na metal na kapangyarihan. Huwag! Nagsimulang umikot ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms habang tumatakbo siya. Sa sandaling ito, ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa ay lumundag patungo sa gintong palaso at naging isang dagat ng apoy na sinubukang pahinin ang kapangyarihan nito. Bagamat sinabing kontrahin ng fire ang metal, ang dagat ng apoy na ito ay walang gaanong epekto sa harap ng ganap na kapangyarihan.
Ang gintong araw ay agad na dumaan sa dagat ng apoy at dumating sa likod ng Sacred Lord Myriad Forms. Mga dimensyon ng Myriad Forms. Nakaramdam ng matinding kirot ang Sacred Lord Myriad Forms sa buong kapangyarihan niya. Nagpakita siya ng mapagpasyang tingin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang ilabas niya muli ang Myriad Forms Dimension. Ang kapangyarihan ng apoy na nag-evolve mula sa Myriad Forms Dimension na may kulay na bahaghari ay ilang beses na mas malakas kaysa sa perpektong Blood Devil Sun bloodline ni Francis o sa kanyang Fire of Wind Lightning. Mga batas ng Yin at Yang. Dalawang bahid ng dugo ang muling lumitaw mula sa mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Pinaikot niya ang kanyang Eyes of Myriad Forms sa maximum. Isang puting bola at isang itim na bola ang tumalon mula sa gitna ng kanyang Eyes of Myriad Forms at lumitaw sa kanyang likuran. Boom! Isang bagyo ng pagkawasak ang bumalot sa langit at lupa habang tumunog ang isang pagsabog. Si Francis ay may bahagyang pagod na ekspresyon, at ang kanyang kaliwang mata ay kumikinang sa ginto habang nakatingin siya sa pagsabog sa malayo. Hindi ko inaasahan na ang Sacred Lord Myriad Forms ay may isa pang nakatagong card. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay halatang nakita ang isang puti at isang itim na bola ng mga batas ng Yin at Yang. 1033. Sa mga gilid ng metal ikong bagyo ng metal, maliit na kalahati lamang ng metal na hindi tao ang makikita. Hu! Ang kapangyarihan ng metal ay nawala at inihayag ang mukha ng Sacred Lord Myriad Forms. Sa tingin ko ay hindi iyon isang tunay na God-slaying arrow kung hindi ay patay na ako ngayon. Malabo ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms, at ang kanyang aura ay napakahina. Talagang maghihiganti ako. Nagngangalit ang mga ngipin ng Sacred Lord Myriad Forms. Ito ang pinakamabigat na pinsalang natamo niya mula nang magsimula siyang magtanim, at ito ay ginawa ng isang taong quasi-Sacred Lord. Higit pa rito, ang Sacred Lord Myriad Forms ay nakalusot lamang hanggang sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, hindi pa matagal na ang nakalipas at hindi pa nito pinagsama-sama ang kanyang pundasyon. Naniniwala siya na wala ng ganoong kayamanan si Francis, kaya babalik siya kapag gumaling na siya. Hu! Weng! Pinalibutan ng Wind Lightning ang Sacred Lord Myriad Forms habang siya ay mabilis na tumakbo sa kalangitan. Malinaw na nakita ng kaliwang mata ni Francis na tumakas ang Sacred Lord Myriad Forms, ngunit sa sandaling ito, nasugatan din siya ng husto at naubos na ang kanyang True Yuan. Maaaring hindi niya maabutin ang Sacred Lord Myriad Forms kahit na gusto niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang kapangyarihan ng substandard na God-slaying arrow na ito ay hindi masama. Tumango si Francis. Bagamat hindi niya napatay ang Sacred Lord Myriad Forms, na nasa maagang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ang pagkakataon ng normal na late stage na Mystic Light Realms na mabuhay laban sa araw na ito ay hindi lalampas sa 10%. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nabuhay lamang dahil sa Eyes of Myriad Forms at kung paano nito makokontrol ang lahat ng pisikal na pag-atake at pagtatanggol sa parehong oras. Ang dagat ng apoy na binago ng Myriad Forms Dimension ay lubhang nagpapahina sa kapangyarihan ng substandard na God-slaying arrow. Ang mga batas ng Yin at Yang sa dulo ay marahil ang pinakamalakas na Myriad Forms power na magagamit ng Sacred Lord Myriad Forms. Agad na uminom si Francis ng ilang 100 origin fruit juice at ilang iba pang healing products. Kasabay nito, inilipat niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Soul Recovery Divine Technique para mapataas ang rate ng paggaling ng kanyang kaluluwa. Kahit na ang Eyes of Myriad Forms ay batay sa pisikal na pag-atake, ang mga pag-atake mula sa Sacred Lords ay maaaring dumaan sa pisikal na dimensyon at maabot ang kaluluwa. Nangangahulugan ito na, sa tuwing makakaranas si Francis ng pinsala mula sa Sacred Lord Myriad Forms, ang kanyang kaluluwa ay bahagyang mapipinsala din. Ang mga hindi tao at mga taong naglalaban sa labas ng Ming City ay napahinto lahat at tumingin sa bagyo ng pagkawasak sa pagkabigla. Tuluyan na silang natigilan at hindi mapakali. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ay nagpadilim sa larangan ng digmaan, at marami sa mga may mababang kultibasyon ay agad na nagluwa ng dugo at nahimatay. Anong nangyayari dyan? Ang matandang Ying ay tumingin sa malayo na may pagkasilaw na tingin. Kuya Hanford, mangyaring maging okay.
Ang ikasyam na prinsipe ay nanalangin sa kanyang puso. Kahit na ang pagsabog ay labis na nakakatakot, mayroon pa rin siyang bahid ng pag-asa. Francis, hindi ka maaaring mamatay. Labis na nag-aalala si Harlett. Sa puntong ito, huminto na siya sa paggamit ng kanyang bloodline, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bumababa. Gayunpaman, ang Sacred Lord Anyo ay nasugatan din sa isang tiyak na antas na nakaharap sa mga pag-atake ng Triple Team. Senior Hanford. Ang mga mata ng tatlong disipulo ng Briggs family ay hindi maiwasang maging malabo. Binigyan sila ni Francis ng maraming pointer sa daan patungo sa larangan ng digmaan at inalagaan sila pagkarating. Lubos silang nagpasalamat. Gumagamit ng ganoong kapangyarihan ang Sacred Lord Myriad Forms. Siguradong patay na ang brat na iyon. Ang nasugatan na Sacred Lord Anyo ay nagpakita ng kagalakan at pagkagulat. Sa sandaling bumalik ang Sacred Lord Myriad Forms, pagkatapos ang lahat ay magtatapos. Namatay na ang pinakamalakas mong eksperto. Natalo ka. Ang Fifth Serpent Son ay may malamig na ekspresyon. Ngayong huminahon na ang pagsabog, malapit nang dumating ang Sacred Lord Myriad Forms, at natapos na ang labanan. Sa puso ng ikalimang Serpent Son, imposibleng matalo ang Sacred Lord Myriad Forms. Sa kabilang banda, tahimik ang mga tao. Sa kanilang puso, ang pinakamahusay na magagawa ni Francis ay itigil ang Sacred Lord Myriad Forms. Paano kaya niya matatalo ang Sacred Lord Myriad Forms? Hahaha, ako ba ang tinutukoy mo? Isang tawa ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan bilang tugon sa ikalimang Serpent Son. Ang buong larangan ng digmaan ay natigilan habang 12-dosenang libong mga tingin ang nakatingin sa malayo. Napuno ng takot at gulat ang mga mukha ng mga hindi tao. Puting-puti ang mga mukha nila at natulala. Bakit ikaw? Nasaan ang Sacred Lord Myriad Forms? Nanginginig ang Fifth Serpent Son habang hindi makapaniwalang tumingin kay Francis. Bakit si Francis ang bumalik sa larangan ng digmaan? Ito ay imposible. Maging ang Sacred Lord Myriad Forms. Sagradong Panginoon, sino man ang nagluwa ng isang subo ng dugo. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay umabot na sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, ngunit kahit siya ay natalo. Maraming hindi tao ang tumingin sa malayo at naghintay na lumitaw din ang Sacred Lord Myriad Forms. Umungol. Nagsimulang humagulgol ang Beast Horde ni Francis nang makita nilang bumalik si Francis. Boom! Nagsimula na ring magsaya ang mga tao. Bumalik si Francis na buhay. Hindi, tinalo ni Francis ang Sacred Lord Myriad Forms. Kapitan Francis. Kahit na nakita ng mga taong sundalong ito si Francis ng personal, hindi sila makapaniwala na ito ay totoo. Senior Hanford. Agad na tumawag si Tianming at ang kumpanya mula sa Briggs family. Hindi maipaliwanag ng mga salita ang pananabik sa kanilang puso. Hihihi, hindi masusukat. Ito ang tanging pagsusuri na maibibigay ni Old Ying. Mula noong una niyang nakilala si Francis, hindi na niya ito makita. Toloy ng mga hindi tao. Tiningnan ni Francis ang mga hindi tao sa larangan ng digmaan na may malamig na ekspresyon. Kahit na si Francis ay mukhang napakahina ngayon, siya ay isang tao na nakatalo sa Sacred Lord Myriad Forms. Kahit na siya ay nasa isang mahinang estado, walang naglakas loob na lumaban sa kanya. Masyadong umaasa ang mga hindi tao sa Sacred Lord Myriad Forms, kaya nang mawala ang kanilang haligi ng suporta, gumuho ang kanilang isipan. Kailangan ng isang tao na magkaroon ng battle power ng isang late stage na Mystic Light Realm kahit man lang para matalo ang Sacred Lord Myriad Forms. Sagradong Panginoon, Anyo murmured. Ang isang matinding na sugatan sa huling yugto ng Mystic Light Realm level fighter ay magkakaroon ng battle power ng isang paunang yugto ng Mystic Light Realm kahit man lang. Sacred Lord Anyo ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na conclusion tungkol sa kapangyarihan ni Francis. Buong pag-urong. Ang Sacred Lord Anyo ang nagutos, at ang mga hindi tao ay agad na itinapon ang kanilang mga helmet at armor habang sila ay umatras ng buong bilis. Your Highness, alis na tayo. Sagradong Panginoon, sino man ay tumingin sa ikalimang serpent anak. Lahat ng hindi tao ay agad na nagsimulang umatras.
Captain Francis, paano mo natalo ang Sacred Lord Myriad Forms? Kapitan Francis, bumaba ka at pagalingin mo ang iyong sarili. Maraming mga kapitan ang tumingin kay Francis na may maalab na tingin ng paghanga. Kuya Hanford, okay ka lang ba? Dumating ang ika-9 na prinsipe sa tabi ni Francis at hindi nag-abala sa pagtakas ng mga hindi tao. Kahit na natalo ni Francis ang Sacred Lord Myriad Forms, tiyak na nasugatan din siya ng husto. Mula sa pananaw ng mga tao, nakakagulat na sila ay maaaring manalo. Sa makatuwid, hindi talaga sila nag-abala sa mga hindi tao na tumatakas. Malalim ang ekspresyon ni Francis, at isang tipak ng mental na enerhiya ang dumaan sa kanyang kaliwang mata. Ang Mark of the God ay itinakda sa higit sa 100 hindi tao na mga emperador. Sa sumunod na sandali, isang maitim na pilak na busog ang lumitaw sa kanyang kamay. Bang! Whoosh! Biglang hinailan ni Francis ang kanyang bowstring, at isang escarlata na araw ng kidlat ang bumaril sa hangin at tumago sa dibdib ng isang hindi tao na emperor. Nadetain ako ng Sacred Lord Myriad Forms at hindi ko siya nagawang patayin. Kailangan kong makakuha ng ilang war points. Sinabi ni Francis sa mahinang boses, at ang mga kapitan na bumabati kay Francis ay agad na huminto. Ang orihinal na inakala na si Francis ay lubhang nasugatan at magagamit lamang niya ang 20 hanggang 30% ng kanyang buong lakas sa pakikipaglaban kung kaya niyang lumaban. Gayunpaman, ang isang casual na suntok mula kay Francis ay maaaring kumitil sa buhay ng isang hindi tao na emperador. Si Kapitan Francis ay talagang walang kapantay na bayani. Sabi ng isang kapitan pagkaraan ng ilang sandali. Hahaha, patayin ang mga hindi tao. Humagalpak ng tawa ang ika-9 na prinsipe. Sa panghihikayat ni Francis, ang lahat ng mga tao ay sinundan ang mga hindi tao. May kakayahan pa bang lumaban ang batang iyon? Ang sagradong Panginoon kahit sino ay napuno ng takot at pagkabigla. Matapos talunin ni Francis ang Sacred Lord Myriad Forms, lumalabas pa rin siya para lumaban at nagpapakita ng malakas na battle power. Nag-iwan ito ng isang solemn na marka sa mga hindi tao. Bang! Whoosh! Hinaila muli ni Francis ang kanyang bowstring at pinatay ang isa pang emperor. Si Francis ay talagang nasugatan ng husto sa pakikipaglaban sa Sacred Lord Myriad Forms, ngunit hindi ito kasing seryoso gaya ng una niyang naisip. Higit pa rito, ang bilis ng kanyang paggaling ay napakabilis kapag umaasa sa ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body, ang kanyang hindi namamatay na katawan, ang Wood of Wind Lightning, at ang Water of Wind Lightning. Sa mga tuntunin ng kaluluwa, nilinang din niya ang Soul Recovery Divine Technique. Brother Hanford, Sacred Lord Myriad Forms, siya. Ang ika-9 na prinsipe ay nag-message kay Francis. Tumakas. Simpleng sagot ni Francis. Ang ika-9 na prinsipe ay tumango pagkatapos marinig ang sinabi ni Francis. Masyadong hindi makapaniwala kung nagawa ni Francis na patayin ang Sacred Lord Myriad Forms. Kahit naiulat niya iyon sa Land Province War Hall, walang maniniwala sa kanya. Francis, ang iyong mga punto sa digmaan sa pagkakataong ito ay magiging malaki. Nakangiting sabi ng 9th Prince. Malinaw na narinig ng 9th Prince si Francis na nagsalita tungkol sa pagkuha ng mga war point. Una, ang iyong Beast Horde ay gumawa ng napakahusay na trabaho sa pagtulong sa mababa at gitnang echelon. Ang mga puntos ng digmaan na nakuha mula sa gawain ng mga sangkawan ng hayop ay malinaw na idinagdag kay Francis, na kanilang may-ari. Nakalimutan na ito ni Francis. Higit pa rito, kahit na hindi mo nagawang patayin ang Sacred Lord Myriad Forms, pinilit mo siyang palayo at natukoy ang huling resulta. Ang mga punto ng digmaan mula doon ay hindi magiging mas mababa kaysa sa pagpatay sa isang Sacred Lord. Nagpatuloy ang 9th Prince. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred Lord Myriad Forms ay nakalusot sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, at ang kanyang lakas labanan ay mas malakas pa kaysa sa iminumungkahi ng kanyang cultivation. Tumigil sandali si Francis matapos marinig ang sinabi ng ika-9 na prinsipe. Kung ito ay kalkulahin sa paraang iyon, ito ay magiging napakahusay. Mayroong maraming mga paraan upang makakuha ng mga punto ng digmaan sa larangan ng digmaan.
Kahit na hindi pinatay ni Francis ang Sacred Lord Myriad Forms, makakakuha pa rin siya ng mga war points sa antas ng pagpatay sa isang Sacred Lord. Ang mga tao ay hindi humabol ng napakatagal at hindi nagtagal ay bumalik sa lungsod. Kung tutusin, ang Ninth Prince pa rin ang Dehado, at wala sila sa kanilang peak state. Ang Ninth Prince ay agad na iniulat ang kanilang pagkuha sa Ming City pati na rin ang labanang ito sa Land Province War Hall pagkatapos nilang bumalik sa Ming City. Ang reinforcements na hiniling ng Ninth Prince ay dumating sa Ming City makalipas ang 3 araw. Iyong kamahalan na Crown Prince, nagawa mong talunin ang mga hindi tao. Ang bagong dating ay isang sagradong Panginoon mula sa lungsod ng ika-13 prinsipe. Dahil apurahan ang sitwasyon, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Sa makatuwid, ang ika-9 na prinsipe ay maaari lamang humingi ng tulong sa sinumang pinakamalapit. Hehe, swerte ko lang. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ng ika-9 na prinsipe. Kumilos siya na parang sobrang abala at wala siyang oras na makipag-ugnayan sa sagradong Panginoong ito. Ang Ninth Prince ay hindi nagpadala ng kanyang kahilingan para sa reinforcement sa ika-13 prinsipe, at walang sinuman mula sa ibang lungsod ang dumating. Malinaw na ang kanyang kahilingan para sa reinforcements ay napigilan ng mga puwersa ng ika-13 prinsipe, at ang ika-13 prinsipe ay malinaw na hindi magpapadala ng mga reinforcements sa ika-9 na prinsipe. Tulad ng inaasahan ng iyong kataas-taasang Crown Prince. Ang iyong kapalaran ay umabot sa langit. Magalang na sabi ng Sacred Lord, pero sa totoo lang, natigilan siya. Ayon sa impormasyong ipinadala ng ika-9 na prinsipe, ang taong dumating upang umatake ay ang Sacred Lord Myriad Forms. Paano kaya naprotektahan ng Ninth Prince ang lungsod? Gayunpaman, ang sagradong Panginoon na ito ay hindi nagtanong ng labis. Bumalik lang siya sa kuta ng ika-13 prinsipe kasama ang mga tropang dinala niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.